Macy's POBs. This is it. Sa wakas, may nahanap na din akong babaeng babayaran sa aking plano. At sana ay tanggapin nito ang aking alok. This is my plan with my cousin's fiancé. Alam kong kakagat sa aking pain si Alejandro upang hindi matuloy ang kanilang kasal. Tingnan lang natin kung hindi ako magwagi sa aking plano before their wedding. I know her plan with Alejandro. Kaya niya gusto magpakasal kay Alejandro para sa pansarili. It's because her money and wealth with. I also know that she is obsessed with another man. I saw them in hotel na kasama ang lalaking yun. Alam kong hindi sila magkaibigan dahil iba kumakayakap sa kanyang lalaki. Kahit pinsan ko ito, hindi ko kakampihan ang kalokohan nito. Hindi ko hahayaan na magwagi ang plano ni Therese kay Alejandro. It will be a big mistake if my cousin's plan wins. Because Alejandro is my oldest friend when I'm child. Hindi lang isang kaibigan ang tingin ko sa kanya. Dahil parang kapatid ko na din ito. Muli kong tinuon ang aking pansin sa mga files na nasa aking harapan. But I stopped what I was doing again when my phone rang. Speaking of Alejandro. Yes? I asked. Where are you, Macy? He asked. I'm here in my office, Alejandro. Why? I said. Tanong ko lang kung totoong nagpunta ka ng province. My manager told me. He asked me. Yes, Alejandro. How about it? I answered. Just nothing. Okay, I see you tonight. He said. Nang mawala sa kabilang linya si Alejandro, ay agad ko namang ibinalik sa aking bag ang aking cellphone. Muli kong pinagpatuloy ang aking ginagawa. Leia's POVs. Abala ako sa aking ginagawang pag-aayos ng mga display. Pero aking isip ay lumilipad sa aking ama. Mabuti na lang walang nangyaring masama sa kanya. Kaya lang siya nawala ng malay dahil sa puyat at pagod. Dumagdag pa ang hindi na to pagkain na maayos. Nakahinga ako ng malalim. Ang problema ko ngayon ay kung saan ako kukuha ng ganong kalaking pera upang mabayaran ang pagkakasala ng lupa namin. Hey friend, ayos ka lang ba? Ang layo ng narating ng isip mo ha? Kumusta na pala ang itay mo? Tanong ng aking kasama. Muli ako napahinga ng malalim. Maayos na siya ngayon. Ang sabi ng doktor, pwede na daw siyang lumabas bukas. Sagot ko. Mabuti naman kung ganun. Sana lang. Hindi na muling ulitin ni Tito ang ginawa niya sa kanyang sarili. Anas ng aking kaibigan. Tumango ako dito. Hanggang lumipas sa maghapon naming trabaho, ngayon ay oras na ng uwian. Kailangan ko magpunta ng ospital upang bantayan si Itay. Nakakahiya na kay Aling Cora dahil naabala na namin ito. Sabay na tayong umuwi, Bes? Ani ni Tyrone sa akin dahil iisang way lang naman ang daan pa uwi sa amin. Tumango ko dito hanggang sa lumabas na kami ng mall. Ilang minuto lang naman ang aming lalakarin pa uwi sa bahay namin. Sayang din kasi ang papasahe kung sasakay pa kami ng tricycle. Puwera na lang kung late na kaming papasok, talagang kailangan. Hindi nagtagal ay nakarating na ako sa tapat na aming bahay. Natigil ako na may maalala ako kapag ganitong hapon, tuwing hapon pagdating ko galing paaralan. Masayang mukha ni Inay ang agad ko nakikita habang may hawak itong timba na may laman na tubig at dinidiligan ng mga halaman sa harap ng bahay namin. Kaya kapag ganitong hapon galing ako sa trabaho, parang nakikita ko pa din ito habang may ngiti sa kanyang labi. Kaya hindi ko pwedeng hayaan na mawala sa amin ang lupang ito na kinatitirikan ng aming bahay. Napabuntong hininga ako sa labis na pagkamis sa aking ina. Hanggang sa napagdesisyonan ko nang pumasok sa loob ng bahay namin. Tumiretso ako sa aking silid upang magpalit ng damit. Isang simpleng t-shirt at maong short ang aking napiling isuot. Kaya kitang-kita ang mapuputi kong binti na bilugan. Saka ako lumabas upang magluto ng dadalhin ko sa ospital. Ang mahal pa naman ng bilihin doon. Kaya kahit pagod sa trabaho, ay magluluto ako ng paborito namin ni Itay na ulam. Doon na din ako kakain upang may kasabay si Itay na kumain. Alam kong sobrang lungkot nito, kaya ipaparamdam ko dito na nasa tabi lang ako nito. Kahit hindi na namin kasama si Inay. Hindi nagtagal, ay natapos na din ako magluto. Kaya inayos ko na ito at ganun din ang mga ginamit kong pinaglutuan. Bago ko umalis, ay kailangan ko pang maglinis dito sa loob ng bahay namin. Ilang minuto lang ay natapos na din ako. Muli akong bumalik sa aking silid upang kunin ang aking sombrero at bag. Saka tuluyan na akong lumabas na aming bahay. Paglabas ko ng bahay namin, saktong may dumaan na tricycle, kaya agad akong sumakay upang magpahatid sa ospital. Hindi nagtagal ay nakarating na ako. Nagbayad muna ako ng aking pamasahe at tuloy-tuloy akong pumasok sa loob ng ospital.
Sa ikalawang palapag ang room ni Itay. Kaya imbis na elevator ang aking gagamitin, sa hagdan ako dumaan. Hindi ko kasi alam kung paano gamitin ito at baka sabihin pa na makakakita sa akin na ignorante ako. At baka lumagpas pa ako sa aking pupuntahan kaya naghagdan na lamang ako. Agad naman ako nakarating sa room ni Itay. May mga kasama din ito sa silid. Mabuti na lang din at mababait ng mga kasama niya. Nakita kong natutulog pa ang aking ama. Sinusulit talaga niya ang mga araw na hindi nakakatulog. Dahil kulang na kulang siya sa tulog. Kaya hinayaan ko muna ito matulog. Naupo ako sa tabi ng kama ni Itay at pinagmasdan ito. Nakita ko ang lungkot sa kanyang muka. Ang dating masayahin na mukha ng aking ama ay napalitan iyon ng lungkot. Sana kung buhay pa ang aking ina, siguro masayahin pa rin si Itay. Napabuntong hininga ako. Lumipas ang isang oras, nagising na rin ang aking ama kaya niyaya ko na itong kumain. Nagulat pa nga ito na makita ako ngunit agad din iyon nawala. Pero nahuhuli ko itong pasulyap-sulyap sa akin. Parang may gustong sabihin o itanong sa akin. Kaya naman nagsalita ako upang itanong ito kung ano ang kanyang itatanong. May sasabihin ka ba, Itay? Tanong ko dito, hindi agad sumagot ang aking ama. Wala naman anak. Kumain ka lang. Tipid niyang wika. Kaya pinagpatuloy ko ang aking pagkain. Ilang minuto lang ay natapos na din kaming kumain. Inayos ko na din ang mga gamit namin. Muling bumalik sa pagkakahiga si Itay, kaya inayos ko na rin ang aking tutulugan. Mabuti na lang ay may extra bed dito kaya may hihigaan ako. Nang malagyan ko na ng kumot ay nahiga na din ako. Ilang sandali lang ay agad ako nakatulog. Nagising ako sa tawanan ng mga kasama namin dito sa silid na ito. At kasama na roon ang aking ama. Napangiti ako na madinig kong muli ang tawa ng aking ama. Sana laging ganyan ang aking ama. Sana ay bumalik na ang dating masiyahin kong Itay. Bumangon na din ako upang ayusin ang aking gamit. Nakita ko nakaayos na rin pala ang mga kumot at unan ni Itay. Talagang handa na itong umuwi pero ang masakit ay baka hindi na naman tantanan ng mga taong iyon si Itay. Sana lang ay makahanap na ako ng paraan upang mabayaran na namin ang perang iyon. Pero saan? Saan kami kukuha? Napahinga ako ng malalim. Nang matapos kong ayusin ang aking pinaghigaan, ay pumasok ako sa banyo upang magbawas. Nadidinig ko pa din ang mga tawanan nila sa labas ng banyo. Lumipas ang ilang sandali, dumating na din ang doktor na aming hinihintay upang i-discharge ang aking ama. Alam kong atat na itong umuwi sa bahay namin nang sabihin ng doktor na makakalabas na ngayong umaga. May binigay sa akin na discharge paper ang nurse. Agad ko namang inasikaso ito upang makauwi na kami. Mabuti na lang din, may tulong mula sa gobyerno. Wala kaming binayaran kahit ni piso dito sa loob ng ospital. Lalo na't wala pa naman kaming pera. Ang laman lang ng wallet ko ay 2,000 lang. Sakto lang sa gagastusin namin sa araw-araw. Sa susunod na linggo pa ang sahuran namin. Nang maayos ko ng lahat ay saka ko niyaya umuwi ang aking ama. Ako na din ang nagbitbit ng mga gamit namin sa ospital at baka pa mabinat ito. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa harap ng tahanan namin. Nagbayad po na ako ng pamasahin namin na makababa kami. Nakita ko na unang naglakad si Itay ngunit sa likod bahay namin ito dumiretso. Araw-araw niya iyon ginagawa. Kasi noong nabubuhay pa si Inay, diyan ang tambayan nila. Hindi ko papigilan ang aking sarili na malungkot. Kapag ganito nakikita ko si Itay na nalulungkot, napabuntong hininga ko. Pinasok ko muna ang mga bitbit ko sa loob ng bahay namin, saka sumunod kay Itay sa likod upang kausapin ito. Sana lang ay maging maayos ang pag-uusap namin. Iniisip mo ba si Inay? Itay? Tanong ko dito. Hindi agad ito sumagot. Narinig ko ang paghinga nito ng malalim. Ang inay mo lang ang naging una at huling babae sa buhay ko, anak. Kaya sobrang sakit sa akin ang pagkawala niya. Malungkot niyang wika. Itay, wala na tayong magagawa pa. Nangyari na ang nangyari. Alam ko masaya na si Inay kung nasan man siya ngayon. Kaya tanggapin na natin na wala na sa buhay natin si Inay. Sige ka, Itay. Kapag ganyan ka ng ganyan magagalit si Inay sa'yo. Ani ko. Narinig ko mahina itong tumawa. Nasasabi ko kung marinig muli ang tawa ng aking ama. Hanggang sa tumayo na ito at tinakbay sa akin ang isang braso nito. Tama ang sinabi mo, anak. Baka pagalitan na naman ako ng inay mo kapag binigyan kita ng sakit sa ulo. Pasensya ka na, anak, ha. Kung may pagkukulang ako sa mga lumipas na buwan. Sobra akong nahirapan na tanggapin na wala na talaga ang inay mo sa buhay natin. Ngayon ay babawi ako sa'yo sa pagkukulang ko sa'yo. Sus, ang Itay ko talaga.
Basta makita lang kitang muling masaya, ayos na yun sa akin, Itay. At saka, ang pogi mo kaya kapag nakangiti. Wika ko. Naramdaman ko ang kamay ni Itay sa aking ulo, saka ito ginulo na parang paslit lang. Matagal ko nang alam yan, anak. Binola mo pa ako. May hinang tawa nito. Sabay kaming pumasok na Itay sa loob ng aming bahay na may ngiti sa aming labi. Pinagpahinga ko muna si Itay sa silid nito. Ako naman ay dumiretso sa kusina upang magluto ng pananghalian namin. Niluto ko ang laging nilulutong ulam ni nanay ng paborito ni Itay. Hindi ko man makuha ang tamang lasa ng luto ni inay, pero sisikapin kong maluto ito ng maayos. Nang matapos na ako magluto, lumabas ako ng kusina upang yayain ng kumain si Itay. Saktong pagkatok ko sa pinto, ang siyang pagbukas nito. Itay, kain na po tayo? Pagyaya ko rito. Sige anak, ano bang niluto mong ulam? Secret po, Itay. Tingnan nyo na lang po kung ano ang hinanda ko. Nakangiti kong wika. Sabay kaming pumasok sa kusina upang kumain. Tinanggal ko ang takip ng niluto kong paksiw. Nakita kong napangiti si Itay sa ulam na nakahain. Tikman mo, Itay, kung masarap ba? Inabot nito ang kutsara sa plato nito at tinikman nito. Ayos lang ang lasa, anak. Pwede ka na mag-asawa? Pabirong bika ni Itay. Ang Itay ko talaga? Wala pa sa isip ko ang mga ganyan. Mas priority ko muna ang enjoy ng pagkadalaga ko. Sagot ko, hanggang sa magsimula na kaming kumain. Hapon na maisipan kong maglinis ng aking silid. Hindi naman magulo o madumi, kundi talagang naging habit ko na talaga ang ganito kapag wala akong ginagawa. Kung ano-ano na lang ang naiisip kong gawin. Nagwawalis at nagpupunas ng mga sulok. Tinanggal ko na rin ang laman ng aking bag na ginagamit ko sa trabaho. At saka pinagpag ito. Nakita ko may nalaglag na maliit na papel sa sahig at galing sa aking bag. Pinulot ko ito at tiningnan. Ito pala ang binigay sa akin ng babaeng maganda noong nakaraan. Hindi ko alam kung asawa ba o anak o kapatid na may-ari ng mall ang babae. Ang sabi niya, tatawagan ko raw ito kapag tinanggap ko ng alok nitong trabaho at kung handa na ako. Pero ano kaya ang trabahong inaalok niya sa akin? At ang sabi niya, malaki daw ang makukuha kong pera sa isang gabi lang. Muli kong binalik ang calling card sa aking bag at pinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Nang matapos na ako maglinis ng aking silid, ay sa labas naman ng bahay namin ang lilinisan ko. Abala ako sa aking pagluluto nang tinawag ako ng Itay ko. Agad naman akong tumayo upang puntahan ito. Nadatnan kong hawak-hawak ang litrato ni inay. Bakit po, Itay? Tanong ko dito na makaupo ako sa harap nito. Diba, ang ganda ng inay. Kamukhang kamukha mo talaga siya. Panimulang anas ni Itay. Tumango ako rito. Walang araw at gabi na hindi ko pinaramdam kung gaano ko kamahal ang inay mo. Kaya kahit ang natitirang lupa natin na minana ko pa sa mga lola at lola, ay sinanla ko para lang may panggastos sa kanyang operation. Pero hindi ko akalain na ganun ang mangyayari. Iniwan din tayo ng inay mo. Maluhaluhang wika ng aking ama. Pinahid ko din ang luhang tumutulo sa aking muka dahil hindi ko mapigilan na maalala yon. Ang araw na nawala sa amin si inay. Naisanla ko ang lupang kinatitirikan ng bahay natin. Pati ang maliit na sinasaka ko, anak. Kaya patawarin mo si Itay. Kailangan na nating umuwi sa Cagayan sa bahay ng tiyahin mo. Umiiyak pa rin na wika ni Itay. Itay naman, halos dito na kayo tumanda. Dito din ako nabuo at pinanganak. Nandito din ang mga alaala ni inay. Tapos bibitawan niyo lang ng basta? Umiiyak ko ding wika. Wala na tayong magagawa, anak. Wala tayong pambayad sa perang yon. Wika ng Itay ko. Tumingin ako dito ng diretsyo kahit nalalabo ang aking paningin at umiling ako. Ako po ang gagawa ng paraan, Itay. Huwag lang mawala ang lupang ito sa atin. Kahit wala na si inay, pakiramdam ko kasama pa din natin siya kahit alaala na lang niya ang kasama natin. Sagot ko sa aking ama. Pinunas ko din ang luha sa aking mga mata dahil nanalabo na ito. Tumayo na ako upang tingnan ang aking niluluto sa kusina. Napahilamos ako ng aking mukha. Sana ko kukuha ng ganong kalaking pera. Pero susubukan kong manghiram sa mga kakilala ko, baka meron ako mahiraman sa kanila. Pinahid ko ang luhang lumandas sa aking mukha. Pagkatapos ay pinagpatuloy ko ang niluluto kong ulam. Hindi nagtagal ay natapos na din ako magluto. Pagkatapos ay niyaya ko ng aking amang kumain upang makainom na rin ito ng gamot.
Wala kaming imikan ni Itay habang kumakain hanggang sa matapos kami. Niligpit ko na rin ang mga ginamit namin at saka pumasok sa aking silid upang magpahinga. Maaga akong nagising upang maghanda ng aming umagahan. Nagprito ako ng itlog at talong. Nang matapos na ako magluto, ay bumalik ako sa aking silid upang kunin ang aking tuwalya para maligo. Nang makuha ko ang aking tuwalya, ay pumasok ako sa banyo. Medyo madilim pa ang paligid dahil anong oras pa lang. Sinadya ko talagang gumising na maaga dahil kailangan ko pa maghanap ng pwede kong mahiraman ng pera. Pero kanino kaya ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Napahinga ako ng malalim, saka nagbuhos ng tubig sa aking ulo. Ilang minuto lang ay natapos na din ako maligo. Pagpasok ko sa loob ng bahay namin ay nadatnan ko si Itay na nagkakape sa sala. Umangat ang mukha nito at tumingin sa akin. Lumapit ako dito upang magmano. Pagkatapos ay pumasok na ako sa aking silid upang magbihis. Pagkatapos ko magbihis ay muli akong lumabas mula sa aking silid upang kumain ng magahan. Ngunit, hindi ko makita ang bulto ni Itay. Kaya lumabas ako ng bahay namin upang hanapin ito para sabay na kaming kumain. Agad ko naman ito nakita at nasa bukid pala ito habang tinitingnan ang mga palay namin. Sayang ang lahat ng pinagpaguran ni Itay kung hahayaan namin makuha nila ang lupaing ito. Nakita kong lumingon si Itay sa akin. Naramdaman siguro nito na may nakamasid sa kanya. "Kain na po, Itay," ani ko sa kanya. Naglakad na ito palapit sa akin hanggang sabay na kaming bumalik sa bahay namin. "Bakit tulala ngayon ng beshi ko?" Tanong ng kaibigan ko kadarating lang. Nauna kasi akong dumating. "May kilala ka bang nagpapautang ng pera?" "Kailangan ko kasi ng pera." Matamlay kong tanong dito pero ang tingin ko nasa harap ng glass door. "Bakit anong gagawin mo sa pera, girl?" "Wala akong kilala eh," sagot nito. Hindi na muli ako nagsalita dahil gusto ko munang tahimik ang isip ko ngayon. Mag-iisip kung saan ako kukuha ng pera. Baka bigla na lang sumulpot ang Attorney Rodriguez sa harap ng bahay namin. At baka totohanin ang sinasabi nito ang gigibain ng bahay namin at kukunin ang lupain namin. Huminga ako ng malalim. "Ang lalim nun, Bes, ha? Bakit? Anong gagawin mo sa pera?" Tanong nitong muli. Malungkot akong lumingon dito. "May babayaran kasi kami at malaking pera ang kailangan. Hindi ko na kasi alam kung saan ako kukuha ng pambayad namin. Nalapitan ko na lahat ng mga kakilala namin, pero lahat sila walang mapahiram sa akin. Hindi ko na kasi alam kung saan ako maghahanap. Ayaw ko kasi mawala ang bayat lupa namin dahil nandun lahat ng alaala ni Inay." Pahayag kong naiiyak na naman. Kagagaling ko lang sa pag-iyak kanina bago ako pumasok ng trabaho dahil wala akong mahiraman ng pera. Lahat sila ayaw akong pahiramin. Halos nagmakaawa ko sa harapan nila pero matigas ang puso nila. Naramdaman ko ang kamay ng kaibigan kong hinahaplos ang aking likod. "Malulutas din ang problema mo, Bes. Hayaan mo. Tutulungan kita makahanap ng pwede mong mahiraman ng pera." Ani sa akin ng aking kaibigan. Nagsimula na kami magtrabaho at sabi ng aming manager na si Chris Ann, "May bibisita ngayon sa mall pero hindi sinabi kung sino ito." Inayos namin ng kaibigan ko ang mga display. Pagkatapos ay nag-assist sa mga customer namin. Mga mamahaling sandal na mataas ang heels na gawa pa sa ibang bansa ang mga natoka sa akin. Ang sabi ni Manager Chris Ann ay dito ako nababagay dahil magaling daw ako mag-sales talk ng mga customer namin. Yes, totoo na magaling ako dahil ang dapat na course ko ay business management sana kung nakapagtapos lang ako ng pag-aaral. Nandito kami ngayon sa kantin at kumakain kasama ang kaibigan kong si Tyrone. Dahil lunch break na namin, hindi ko malasahan ang pagkain na nasa aking harapan at ang isip ko ay kung saan ako kukuha ng pera. "Kawawa ang pagkain mo, Beshi. Kanina mo pa dinudurog." Ani sa akin ang kaibigan ko. Napatingin naman ako sa pagkain na nasa aking harapan. Nakita kong durog na ito. Kaya inayos ko na lamang ito dahil nawalan na ako ng ganang kumain. Pagkatapos ay tumayo na ako. Naramdaman ko nakasunod lang sa aking likod ang aking kaibigan na aligaga sa pagsunod sa akin. Lumipas sa maghapong pagtatrabaho namin. Ramdam ko ang pangangawit ng aking binti. Inayos ko na ang aking damit upang umuwi na dahil malapit na magsara ang mall. Hindi rin kami sabay na umuwi ng kaibigan ko si Tyrone dahil nagmamadali itong umalis na balisa. Naglakad na ako upang lumabas ng mall. Makakasalubong ko pa si Manager Chris Ann at ang babaeng nakita ko sa opisina ng aming boss.
Napatungo ako dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Ngunit lumampas lamang ito sa akin kaya nagpatuloy na ako sa aking paglalakad. Madilim na ang paligid at medyo magkalayo ang bawat poste ng ilaw. Nakaramdam ako ng takot. Baka may masamang nilalang ang basta nalang sumulpot sa aking harapan. Ngunit nabuhayan ako ng loob na makita ko may paparating na tricycle. Agad ko naman yung pinawat pinaghatid sa aming bahay. Hindi nagtagal ay nakarating na din ako sa bahay namin. Hinanap ng mata ko ang bulto ni Itay ngunit hindi ko makita. Pumasok muna ako sa aking silid upang magpalit ng damit. Muli akong lumabas upang hanapin si Itay. Agad ko naman ito nakita sa likod bahay habang nakatingin sa malayo. Itay, ayos ka lang po ba? Tanong ko dito na makalapit ako ng tuluyan. Narinig ko na pabunto ang hininga ito. Ayos lang anak. Tara na sa loob na makakain na tayo. Pagyaya sa akin ni Itay.